inflation natin for the year 2024 ay nasa 3.2% na lang. So nakikita natin yan yung konteksto. Bumababa na yung rate of inflation, mababa yung ating unemployment rate, mataas yung paglago ng ating ekonomiya. Lahat po ito sa palagay po mga kababayan, ito'y parang ilusyon po lamang. Bakit ko po nasabi ito isang ilusyon? Kasi kung titingnan natin yung mga survey halimbawa ng self-rated hunger at self-rated poverty ay napakataas. Doc, ano bang forecast mo ngayong taon sa ekonomiya natin? Kasi sinasabi, posible daw lalago o lalago itong ating ekonomiya this year. Ang basehan natin dito is yung mga forecast halimbawa ng World Bank at ng International Monetary Fund. Ayon sa mga grupong ito, sa taong 2025 po, ang inaasahan nating paglago ng ating ekonomiya ay nasa 6.1%. Ayon po yan sa mga forecast ng mga institusyon na yan. At makikita po natin na itong forecast na ito ay nasa lower end po ng target ng gobyerno. Kasi usually yung target ng ating gobyerno, ang ating paglago ng ekonomiya ay nasa 6 to let's say 8%. Sometimes it's 6 to 7%. Pero nakikita po nating realized growth natin ay palaging nasa lower end. In fact, may mga quarter nga po na below target po tayo. Kaya hindi nararating yung nagiging target growth. Kasi nga po, mga forecast po ito, yung in-issue na yan ng World Bank at ng IMF. Forecast yan. Ibig sabihin, prediction po yan. At yan po mga prediction na yan ay base po yan sa impormasyon na meron po yung mga naggawa ng forecast, kagaya po ng mga economist. At alam naman natin na itong mga forecast na ito ay merong tinatawag na error. Kumbaga, posibleng mangyari yan o posibleng hindi mangyari. May mga factors na makaka-apekto para kung mangyayari po ba talaga itong prediction na ito. Halimbawa, meron tayong tinatawag na mga internal factors na nakaka-apekto sa paglago ng ating ekonomiya. Meron tayong mga external factors din po na mga nangyayari sa labas ng Pilipinas na nakaka-apekto po sa paglago ng ating ekonomiya. At yan po pag pinagsama-sama po ninyo yan po ay makaka-apekto sa pangkalahatang paglago ng ekonomiya natin sa taong ito, sa 2025. Kaya Jade, ang forecast ng mga institutions is nasa 6.1% ito at ito'y nasa mababang lower end ito ng ating target range, Jade. Opo. Sa ngayon ba, Doc, stable ang ekonomiya natin? At considering kasi na kahit masasabi natin, lumalago ekonomiya natin, pero yung nararamdaman ng ating mga kababayan, mahal ang presyo ng mga bilihin, kulang sa trabaho, walang sapat na income, baga mahirap pa rin sila. Paano mapaintindi sa kanila sa ganitong bagay pagdating sa ekonomiya? Alam mo Jade, we have to look at it in a much broader context. So makikita natin halimbawa yung paglago ng ating ekonomiya, let's say nung nagdaang taon sa mga 6%. Mataas ito kung ikukumpara natin sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. In fact, may mga quarter pa nga na naging mataas talaga yung paglago ng ating ekonomiya, mas mataas pa sa mga ibang bansa sa rehiyon. Isa pa sa konteksto rin, Jade, na dapat na titingnan natin dito is yung unemployment rate. Makita natin the unemployment rate is mababa na. I believe yung latest figures na nasa around 3% na lang yung unemployment rate. And then yung rate of inflation naman for the year of 2024, kung hindi ako nagkakamali, na-achieve ng ating gobyerno yung target range ng inflation na somewhere between 2 to 4%. So yung inflation natin for the year 2024 ay nasa 3.2% na lang. So nakikita natin yan yung konteksto. Bumababa na yung rate of inflation, mababa yung ating unemployment rate, mataas yung paglago ng ating ekonomiya. Lahat po ito sa palagay po mga kababayan, ito'y parang ilusyon po lamang. Bakit ko po nasabi ito'y isang ilusyon? Kasi kung titingnan natin yung mga survey halimbawa ng self-rated hunger at self-rated poverty ay napakataas. In fact, 63% ng ating mga kababayan nagsasabi po na sila ay mahirap. At marami rin po ang nagsasabi na sila po ay nagugutom. So, ibig sabihin ito, kung lumalago naman po pala ang ating ekonomiya, mababa po ang rate of unemployment,
ang ating inflation po nasa target na, bumababa na, bakit dumarami pa rin po ang ating mga kababayan na nagsasabing sila po ay mahirap at sila po ay nagugutom. So ibig sabihin, merong mismatch sa nakikita natin sa datos sa paglago ng ating ekonomiya, yung economic performance ng ating bansa in general. Merong mismatch ito dun sa nakikita natin sa nangyayari on the ground. Kasi pag nagtanong po tayo sa ating mga kapitbahay, halimbawa, pumunta po kayo sa kanto, punta po kayo sa palengke, magtanong-tanong po kayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sasabihin po nila sa inyo, ang hirap ng buhay ngayon. Mas mahirap ang buhay ngayon kaysa noon. Kumbaga marami ang naghihirap. So ibig sabihin nito, Jade, is even though in paper, maganda yung nakikita natin na performance ng ating ekonomiya based on yung tinatawag nating mga macroeconomic indicators. Nabanggit ko kanina, kagaya ng GDP growth, kagaya ng inflation, kagaya ng unemployment. Pero ito po ay parang illusion po lamang ito kasi yung totoo pong nangyayari sa ground, hindi po ganyan. Nakikita natin talaga is actually worse po yung nangyayari sa totoong buhay. Ika nga, pag nakikita natin yung mga kababayan natin naghihirap, mas marami nagugutom at mas marami nagsasabi na kulang talaga yung kanilang sahod para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, Jade. Speaking of nagugutom, Doc, lumabas po dito sa latest survey po ng SWS na marami ang nagsasabing sila ay nakaranas po ng kagutuman. At ito yung pinakamataas na bilang ng pamilyang Pilipino na nagsasabi na sila ay nakaranas ng kagutuman at wala silang makain sa nakalipas na 3 buwan. Umaabot po ito sa 25.9% yung nagsasabi po nito. Doc, ano masasabi mo dito? Well, alam mo, Jade, it reflects two things. Unang-una is that makikita natin na bagamat may mga ginagawa ang gobyerno para maibaba ang presyo ng bilihin, particularly ang bigas, pero hindi ito nagiging epektibo. So halimbawa yung EO62, makita natin na nung pinush itong EO62 na ito, ang goal nito is maibaba ang presyo ng bigas, pero nakita natin yung presyo ng imported rice ay mahal pa rin. At ibig sabihin, kung magkagaya, isa sa mga gagawin ng gobyerno is yung suggested retail price sa imported na bigas. That tells us na bigo itong EO62 policy na ito. At matagal ko nang sinasabi na yung pagbaba ng taripa, given yung market imperfections natin na nakikita natin sa market ng rice sa ating bansa, magiging ineffective talaga itong policy na ito. Matagal ko nang sinasabi yan. Kaya nga, nakita natin, which is yun nga ang nangyari. Merong EO62, binaba ang taripa, pero mahal pa rin ang presyo ng imported na bigas. Kaya, kung mga kababayan natin mahihirap, sabihin nila sa inyo na, hindi namin kayang ma-afford na bumili ng bigas kasi napakamahal. So clearly, the policy was ineffective. Nakita natin yan. So yun yung una. Mahal po ang presyo ng bilihin. Bagamat ang rate of inflation ay bumababa na, hindi ibig sabihin nito na nagmumura na po ang presyo ng mga bilihin. Hindi po ganun yun. Ang ibig sabihin po, pag bumababa ang rate of inflation is that bumabagal po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So ibig sabihin, kung mataas na po yung presyo ng mga bilihin, bumabagal lang po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin na yan. Mahal pa rin siya. Kaya hindi pa rin po abot kaya ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na mahihirap. Ikalawa dito, Jade, although makita natin na mataas ang presyo ng mga bilihin, pero kung sapat naman sana ang sahod ng ating mga manggagawa, ay kaya itong ma-afford. Kagaya halimbawa sa mga ibang bansa, kagaya sa Singapore. Bagamat na tumataas din ang presyo ng bilihin doon, pero hindi masyado nagre-reklamo yung mga tao kasi mataas ang sahod. Kumbaga sa laki ng kanilang sahod, kaya nilang ma-absorb yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So kaya nilang dalhin yon. Pero sa kaso natin sa Pilipinas, kung saan 63% ay nagsasabing sila'y mahirap, konting paggalaw lang po sa presyo ng bilihin, lalong-lalo na sa bigas, ay talagang ramdam po yan ng ating mga kababayan mahihirap. So, isa sa nakikita ko dito, Jade, is that yung pagtaas ng sahod, hindi siya sumasabay dun sa rate of inflation. Kaya ang daming naghihirap kasi yung sinasahod nila kulang na kulang. Bibigyan ko kayo halimbawa ng mga datos, mga kababayan. So, kung titingnan natin, yung sinasabing living wage, ito yung sahod na kung saan na mabubuhay ng masaya ang ating mga pamilya, kumbaga kaya nilang mabili yung mga basic na pangangailangan. Hindi sila magugutom, makakakain sila 3 beses sa isang araw. Ang kinakailangan na sahod dito sa kada pamilya
ay nasa 1,224 pesos sa isang araw. Yan yung tinatawag nating family living wage, mga kababayan. Pero kung nakita ko po sa datos, nung in-average po yung datos, sa sahod po, yung actual na sahod ng ating mga kababayan, in-average po ninyo yan, ay umaabot lang po lamang sa 465 pesos kada araw. So ikukumpara po ninyo yung 465 pesos doon po sa 1,224 pesos. Halos 40% lang po nung dapat na nakikitain ng ating mga kababayan ang actual na iuuwi nila sa kanilang mga pamilya. No? So kulang po talaga ang sahod. So ibig sabihin, kulang ang sahod, mataas ang presyo ng bilihin. Kaya it's no surprise na 63% na ng ating mga kababayan ay nagsasabi na sila ay naghihirap at nagugutom. So ibig sabihin, kung meron man pong policy intervention na kailangan ng ating gobyerno, dapat ito ay hindi lang directed sa presyo. Kasi ito yung nakikita natin, Jade, na polisiya. No? Ang kanilang policy intervention is through prices. So halimbawa yung EO62, nakita naman natin hindi siya epektibo. Ngayon merong MSRP. No? Well, the effectiveness of the MSRP remains to be seen. Pero nakikita ko dito is that yung kanilang focus sa policy is mostly on the price side ng issue. Pero meron ding income side na dapat na tingnan. No? So ibig sabihin, paano mo maitataas ang sahod ng ating mga kababayan para makasabay ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Hindi ba? So yan din ang dapat na pagtuunang pansin ng ating mga economic managers. Hindi lang basta-basta sa pag-tackle sa issue ng presyo. Dapat, Jade, titingnan din nila yung issue na mababa talaga ang sahod ng nakararami nating mga kababayan. Yung pondong inilaan doon sa AKAP at sa iba pang mga financial aid, Doc, maaari ba yung gamitin para doon sa pagdagdag ng sahod doon sa mga manggagawa sa halip na dito ilagay? Well, pwede mong gawin yan parang wage subsidy, o parang magiging parang indirectly ayuda yan para sa ating mga kababayan. Pero actually, JD, mas effective na use yung pera na yan kaysa ipamigay lang direkta as a wage subsidy. Ang pwede diyang gawin is halimbawa, i-invest itong pera na ito para ma-improve ang human capital ng ating mga manggagawa. No? So ano po ba ang ibig sabihin ng human capital? Ang human capital po ay ito po yung mga skills ng ating mga manggagawa. Ang isa sa mga malalaking issue, Jade, na hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng ating mga economic managers is yung mababang productivity ng ating mga workers. Mababa ang productivity kung ikukumpara sa ating mga kapitbahay. At kaya mababa ang sahod ng ating mga kababayan in part is because for one, naaabuso din yung mga workers natin. Kumbaga dapat malaki yung sahod mo pero ang binibigay ng employer ay mababa. So may ganong issue. Pero ang isa rin sa mga malaking issue dyan is yung productivity ng mga workers. Ibig sabihin, yung kanilang napoproduce at a given, let's say, work hour, ay hindi ganun kataas. No? Kumbaga, hindi nakaka-produce tayo ng masyadong marami. Kaya nga nagkakaroon tayo ng issue ng inflation because we're not producing enough. And isa sa mga explanasyon kung bakit we're not producing enough is mababa po yung ating level ng productivity. So yung issue na yan tungkol sa, let's say, yung pera na gagamitin sa AKAP at sa iba pang mga ayuda programs, what the government could have done was use that resource para ma-improve yung human capital ng ating mga manggagawa. I-invest yan sa edukasyon, i-invest yan sa training, skills development, pag-i-improve ng kapasidad at capabilities ng ating mga manggagawa. Panahon na, Jade, ng artificial intelligence. Dapat i-introduce ang AI sa ating mga manggagawa. Paano nila magagamit ito para sila'y maging productive? Yan ang mga dapat na pinagtutuunan ng pansin ng ating mga leader. Hindi lang pamimigay ng ayuda because yung ayuda na yan, that is never meant to be a temporary, that's never meant to be a permanent solution. Rather, it is a temporary solution. Ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno, Jade, is that imbes na ipamigay ito as an ayuda, it must use itong limited resources ng gobyerno on activities na mas magiging malaki ang balik sa ating ekonomiya. And on top of my list, dapat paggamitan nitong resource na ito, itong ayuda sana, is mai-improve, Jade, yung human capital ng ating mga manggagawa. Doc, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa ngayon ho ba ay may sapat tayong sources para sa, for example,
na yung suggestion mo na dapat dagdagan yung sahod ng mga manggagawa, if ever nakikinig yung gobyerno, mayroon ba silang source na pagkukunan yan sa ngayon? Mm-mm. Well, kung titignan mo, Jade, ang pinakamalaking employer natin is not really the government, but it's the private sector. No? So, ibig sabihin, kung merong role ang gobyerno dito, is paano matutulungan ng ating mga private sector employers na ma-increase yung productivity ng mga businesses, which in turn, kailangan din na mag-increase yung productivity ng mga inputs, lalong-lalo na yung labor, yung mga manggagawa. No? Kailangan kailangan lumago yung productivity ng mga manggagawa. At pagka lumago yung productivity ng manggagawa, lalago rin yung productivity ng business, mas magiging profitable itong mga negosyo nito, mas lalaki yung kanilang kikitain, at mas malaki rin yung maibibigay nilang sahod sa kanilang mga manggagawa. So kumbaga, Jade, ganito yan eh. Kailangan ma-improve natin hindi lang yung productivity ng mga manggagawa but also yung productivity ng mga businesses, no? Para maging mas malaki yung kanilang kikitain at mas marami silang mapoproduce. Alam naman natin na kapag mas mataas ang level ng production, magiging mas mababa ang presyo, no? Kaya nga nagkakaroon tayo ng inflation kasi kulang po yung pinoproduce natin internally sa ating bansa. So kaya ang kinakailangan dito is magkaroon ng mga polisiya, no, na masusolusyonan ito. Kasi Jade, alam mo, itong pinag-uusapan natin ng mga polisiyang ito, no, itong productivity, itong pag-i-improve ng human capital ng ating mga manggagawa, these are permanent solutions, no, para ma-address itong issue sa ating ekonomiya. And it seems to me, Jade, no, yung ating mga leaders, they are avoiding, solving these problems, no, na on a permanent basis. Parang ang nangyayari, puro palliative lang yung solutions na ginagawa ng ating mga leaders, And maganda na pag-uusapan natin to at sana may nakikinig sa atin, no, na ating mga leaders, no, particularly yung ating mga economic managers, because these are policies that are meant to be permanent solutions, para ma-address ultimately yung mga lingering problems ng ating ekonomiya, Jade.